Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, matapang nga pong sinabi noon ni Brandon Podziemski na siya ang papalit sa pwesto ni Stephen Curry bilang franchise player ng Golden State Warriors sa mga susunod na taon. Ang kaso dahil nga sa hindi magandang laro nito last season, samahan mo pa ng pagdami ng mga batang players sa kanilang team, mukhang posibleng mangyari na next season ang kanyang kinakatakutan na masapawan siya ng ibang mga manlalaro. Kumpara nitong nagdaang taon, mayroon na nga pong promising player this season ang kanilang team, kagaya na lamang ni Will Richard at si Axel Lendeberg na inaasahang magi-step up at magkakaroon ng magandang laro sa darating na season. At kapag nangyari yan, dito na papasok ang pagkuha nilang dalawa sa playing time at pwesto ni Podziemski na halos wala na naman nga pong improvement. Kaya napakalaki ng pressure ngayon at daladala ni Podziemski dahil once na mag-struggle ito, sigurado nga pong masasapawan siya at mababangko ni Coach Steve Kerr. Samantala, kung inyo nga pong titignan ang kasalukuyang lineup ng Philadelphia 76ers, meron na nga sila ngayong kabuuang 13 regular contract players. Ibig sabihin, kulang pa sila ng dalawa pa sa official roster bago marangkada. Kaya nire-require ng mismong liga na pumirma ng isa o dalawa pa sa mga susunod na linggo. Kaya hindi na nakakagulat bakit may mga nagsilabas ang pangalan ngayon sa social media kung sino-sino ang bibigyan ng kontrata ng Philadelphia. Una, si Kevin Love na nagsabing gusto nga niyang sumali sa Philadelphia para makasamang muli at makipag-reunite kay LeBron. Nakikipag-usap na rin naman ang kanyang kampo sa front office ng 76ers para maisakatuparan ang pagpirma niya. Maliban sa kanya, may iba pang player ngayon ang nagbigay kagustuhan na maglaro sa Philadelphia, kagaya na lamang ni Markieff Morris na matapang na nagsabing may deserve o may mas deserve nito na makuha ang uling pwesto sa lineup ng Philadelphia 76ers kaysa kay Kevin Love. As of now, naghahanap pa rin ang team na ito na kukumpleto sa kanilang lineup na binubuo. Sa kabilang banda, dahil nga umabot na sa 16 players ang lineup ng Lakers, no choice ang team kundi mag-trade sa mga susunod na araw para makabuo sila ng bakanting pwesto. Kapag nakapag-trade sila, magkakaroon na naman sila ng pagkakataong makapag-sign na ng mga bago. At ayon sa isang insider, kabilang sa mga player na posibleng humabol sa lineup ng Lakers, si PJ Washington na siyang last request ni Luka Doncic sa front office, lalo kay Rob Pelinka. And since may kontrata pa ito sa Mavericks, ang nag-iisang paraan para makuha siya sa Lakers sa isang trade kung saan kakailanganin nga dito nga i-offer ang ilan sa mga movable player at draft pick. Pero ang pagkuha kay PJ Washington ay isang high risk, high reward na move dahil kapag naging epektibo ito sa lineup sa starting small forward, siguradong mas lalakas ang kanilang lineup hanggang sa maging sapat ito para mag-contend sa kampyonato.